Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Maulan dito sa Hong Kong. Kumusta kayo dyan? Kumusta na kaya yung doon sa mga apektado ng lindol kahapon? Nakakatuwa itong amo ko kasi kahit na ako ay nahihirapan na dito sa trabaho ko dahil ang daming trabaho. Kahapon, habang sila ay kumakain, sabi ko hindi pa naman ako nakakapaglinis doon, so magplantsa ako. So habang nagpaplantsa ako kahapon ng umaga, iniisip ko yung detalye ng lyrics ng Lupang Hinirang. Nandoon yung para akong maiiyak dahil nga sa sitwasyon sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi kung pag ninilay-nilayan ninyo yung bawat salita ng kanta ng ating pambansang awit, talagang mapipil mo yung mga nakaraang tao na mga bayani natin, di ba? Yun. Kaya yun na parang natatouch ako na halos mangilid-ngilid yung luha ko kahapon. Biglang pumasok dito sa kusina, si amo, nagpa-plancha ako. Tinawag ako, bit-bit yung cellphone niya. Sabi niya, Priscilla, may malaking lindol sabi sa Pilipinas. Tinuro niya kung saan. Hindi pa niya nabibigkas. Sabi ko, Mindanao. Sabi ko ganun. Kasi parang ang bigkas niya is iba. Sabi ko, Mindanao. Yes. Sabi niya. Tapos tinuturo doon sa cellphone. Kasi wala akong alam kahapon na mayroon nangyari na lindol sa atin. Tapos iyon, sabi, malayo dito ang iyong pamilya, nasaan ang village mo dito, sabi niya sa akin. Nandoon yung, nakitaan ko siya na nandoon yung concern niya, nandoon nag-worry siya sa mga pamilya ko, mga kamag-anak ko, yun, nandoon yung, nakitaan ko siya na nag-worry siya. Sabi, malakas yung lindol, intensity 7. Sabi ko, oo, malakas yan, ma'am. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, dito banda yung sa amin. Pero malamang makaramdam din yan sila doon. Kasi syempre malakas yun eh. Sabi ko sa kanya. So, ayun po. Nakakaano lang din yung minsan may mga amo tayo na iniisip palagi din yung kapakanan, yung sitwasyon ng ating mga pamilya. Hindi porkit na ganon-ganon lamang sila, swerte pa rin natin na mayroon din silang damdamin para sa ating pamilya. Ganon yun yung mga amo ko. Kahit na hirap na ako dito sa trabaho, kasi siyempre nakakapagod, ang dami nila dito. Araw-araw, halos hindi ako upo ang pag-upo ko pag kumakain lang ako. Minsan nga, nakatayo na lang ako para ayaw ko ng umupo para hindi na ako mahirapan tumayo kasi nag-iedad na. Pag umupo ka, nahirapan kang tumayo. Ganun ang nangyayari sa akin. Kaya ayaw ko na lang minsan umupo, nakatayo na lang ako kumakain. Kagaya ngayon, kaya lang ako umupo saglit, sabi ko magkakapi ako, tas isinabay ko na rin pag video. So ayan po. So kumusta na lang po dyan sa ating lahat. Sana ang lahat ay mga ligtas, nakita ko lang kahapon sa video yung Jollibee na biglang natumba, tapos may katabi dyan na building na sambahan ng INC. Ayun, so ang daming mga komento doon pero hindi na ako sabi ko talaga kapag kalikasan na, 'di ba, walang pinipiling lugar, pag iyon talaga iyon na. So isa lamang ang masasabi ko bilang isang Kristiyano, parang isang hudyat ito sa atin na ang bawat isa ay magkaroon ng pananampalataya, magbigay ng time para sa ating Panginoon. Hindi na lang tayo puro trabaho, pera. Kahit yung Sunday na para naman lang yan sa Kanya, ginagamit pa rin natin sa mga pansarili natin paghahanap ng pera pa rin. Kaya yun, minsan ganun din ang mga nangyayari. So, bilang isang hudyat din yan sa atin na magkaroon tayo ng time sa Kanya, magsisi ng ating mga nagagawang kasalanan, magbalik loob tayo sa Kanya. Iyon po. Iyon lang po ang aking masasabi. Mag-ingat na lang po ang bawat isa sa atin. Magmahalan, magpatawaran, di ba?
mga nangyayari ngayon sa ating bansa na nahahati na ang Senado. So, kailangan natin sama-sama natin idulog sa ating Panginoon. Sabi pa nga ni S.P. Cayetano, ang Senado ngayon ay nagdadalawa na. Dalawa, sabi, may Senate of the Philippines, may Senate of Malacanang. Blue Ribbon of Malacanang, Blue Ribbon of Blue Ribbon di absuelto, and Blue Ribbon seeking the truth. So, ayun yung aking napakinggan, napanood ko na video. So, ganun pa man, pasalamat tayo, blessed pa rin tayo na nandito tayo, nabibigyan pa rin ng tsansa ng Panginoon para magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, na-enjoy pa rin natin yung mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin. So, ayan lang po. Magandang umaga na lang sa inyong lahat. Bye-bye and God bless everyone.